Ipinasight in contempt ng Senado ang isang opisyal ng Bureau of Customs sa isinagawang pagdinig hinggil sa smuggling operations sa Port of Subic. Ayon sa komite, iba-iba kasi at magkakasalungat ang payag ng opisyal ng Customs Bureau. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Halos puro pagtuturuan at paiba-ibang pahayag ang naging takbo ng pagdinig ng Senate Committee on Agriculture hinggil sa smuggling ng agricultural products sa Port of Subic. Ang binubusisi ng komite, paano napayagang makalabas mula sa Subic Port ang 3 container vans na may lamang smuggled agricultural products. Si BOC Port of Subic Acting Chief of Assessment Juan San Andres, tinuturo na coordinated daw sa Department of Agriculture and Enforcement Unit na ilabas ang container vans papunta sa isang warehouse para doon magsagawa ng 100% inspection. Yung pagkakasabi ko sa kanila is wag na wag niyong bibitawan ito na hindi nyo kasama ang DAIE. Kailangan kasama ang DAIE, which is the team of Yusek Arag. And they were there. And now, nagkaroon ng failure dyan, sabi ko sa kanila, ang instruction ni collector, pusasan nyo. Wala kayong papalusutin dyan. And so happen, nung nag-report sa akin si Miss Gubaton, na hindi ma-accommodate yung mga container, paano yan, kako? So, naka-unplug yan, masisira yung container. So, asa na yung mga broker, yung nagpa-facilitate? Sir, bigla pong nawala. Ganun. Kung ganun, ibalik nyo yan sa customs. Ibalik nyo yan. So, lahat po ng container na hawak nila, nakabalik po, sealed intact, upon my instruction, Your Honor. Pero itinanggi ito ni DA Undersecretary Carlos Carag. Katunayan, umabol nga lang sa inspeksyon ang mga taga-DA at nawala bigla ang mga tauhan ng customs. Napag-alaman din na wala pala talagang warehouse at kamuntikan pang makalusot ang container vans. Kaya pinabalik niya na lang ito. Hindi naman si Mr. San Andres ang nagpabalik eh. Nahuli na ng mga tao nga namin sa Angat yan. So yung mga tao nyo nandun, Mr. Chair, with your permission. Yes, go ahead. So yung mga tao nyo nandun na sa Angat. hindi, humabol nga sila. Sir. The trucks had already left at 7 p.m. So sumunod lang sila, hindi kasama tao namin, sir. Nauwi sa site in contempt o pansamantalang pagkakakulong sa Senado si San Andres dahil sa umunoy pagsisinungaling sa komite. I move that we cite Mr. San Andres in contempt para magnilay-nilay siya dun sa baba and para mabigyan tayo ng idea itong smuggling na ito, and this has to stop, Mr. Chair. On the basis of the motion as well as the explanation of Mr. San Andres, together with the clarification of Yusek Carlos Carag, we second the motion. You are cited in contempt of this committee, Mr. San Andres. Si San Andres ay ika-4 na resource person na na-cite in contempt ng Committee on Agriculture. Noong unang pagdinig nitong Oktubre, na-contempt din ang may-ari ng EPCB Consumer Goods Training, BOC Deputy Collector for Assessment ng Subic at ang Customs Operation Officer ng Port of Subic. Nanawagan naman si Senator Kiko Pangilinan, chairman ng komite, na dapat higpitan pa ang pagbabantay ng customs para hindi nalulusutan ng smugglers, lalo na sa agri-products. Si Senator Erwin Tulfo naman, dapat hindi lang kasi port ng Maynila, kundi port sa buong bansa ang mahigpit na binabantayan. Nais din niyang matuloy ang reshuffling sa mga tauhan ng BOC. Mahigpit kayo dito sa POM, mahigpit kayo sa MICP, di ba? Lagi kayong talaga nakabantay kayo, yung office ninyo, lalo na yung office ninyo. Dapat pati dito sa Subic, sa Batangas, dapat matindi ng pagbabantay ninyo. Ang bantayan ho siguro ninyo, ASCOM, itong Subic, ito yung mga nasa provinces kasi baka nalulusutan tayo doon. Siguro yung kung gaano ka hirap ang pagbabantay nyo, bantayan nyo rin itong ibang ports ninyo, ASCOM Maronilla. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.